Repa, ako si Mike TV. Welcome to my channel. Kumusta kayong lahat? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang ating kauna-unang YouTube salary. Yes! Kung bago ka sa channel ko, I hope you can consider subscribing and also pakihit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga future vlogs ko. Okay? Sumahod na tayo mga repa, nagbunga na ang ating pagpupuyat. Okay, last January 23, pumasok na yung ating kauna-unahang sahod sa YouTube. Yung katas ng ating pag-YouTube. Kung dati uso yung katas ng Saudi, ngayon na uso na yata is katas ng YouTube. Baliw ka yata eh! Yun, bago tayo magpatuloy, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta, nanonood, nagdag-share ng aking mga videos. Buhay kayong lahat, maraming salamat. Okay mga repa, bago tayo magpatuloy, nais ko muna i-share sa inyo yung brief summary ng aking YouTube journey, okay? Okay, so mga repa, atin munang balikan kung kailan ba ako unang-unang nag-upload ng video dito sa YouTube. Okay, so kung titignan natin dito sa aking channel, sa YouTube Studio, makikita natin na nag-upload ako ng video noong September 18, 2018. Ito yung kauna-unang video na aking in-upload sa YouTube. Okay mga repa, ganito yan eh. Bago kumita o ma-monetize yung channel mo, meron ka munang mga certain requirements na kailangan ma-meet bago si YouTube maglagay na ng advertisement sa iyong mga videos and then mag-umpisa lang kumita yung channel mo. Okay? So saan mo ba makikita yun? Paano mo malalaman kung eligible na ba yung channel mo? Ito, ituturo ko sa inyo. Okay? Okay now, para malaman mo yun, makita mo yun sa iyong YouTube channel or YouTube account. Let's say for example, ito, buksan mo yung YouTube channel. Then, punta ka dito, then click mo siya, then go to YouTube Studio. Click mo yung YouTube Studio, dadaling ka niya dun sa YouTube Studio window. Okay? So from here, go to monetization. Click mo yung monetization, dito mo makikita yung updated kung ilang subscribers meron ka na at ilang public watch hours meron na yung channel mo. Pagka umabot na to ng 1,000 and 4,000, pwede mo i-click to, notify me when I'm eligible para i-email ka ni YouTube kung eligible ka lang mag-apply. Alright? Okay mga repa, ngayon papakita ko sa inyo how my channel performed. Kung kailan ko ba na-meet yung 1,000 saka yung 4,000 watch hours since mag-upload ako ng kauna-unahang video ko. Okay? Okay now, so buksan natin yung aking YouTube channel. So, punta tayo dito sa YouTube Studio. Same thing, YouTube Studio. Okay? Yan, ito yung aking YouTube channel. So meron na akong 1,433 subscriber. Yung revenue ko, bliner ko lang muna. So, para malaman natin how my channel perform, punta ka dito sa, go to Analytics. Or dito, click mo tong Analytics. Okay? Dito makikita how your channel is performing. Saan tayo pumunta doon sa more detailed explanation nito? Basta punta muna tayo dito. Okay, so ito yung date. So itong analytics ko na to, okay, so 9,500 views, 877 watch hours, 104 subscribers yung nadagdag, tapos dito yung revenue. This is ito yung last 28 days yung na-performance yung channel ko. Let's say for example, punta tayo doon sa certain date para makita natin how my channel performed. Okay? So click mo to, bababa siya, punta ka sa custom, palitan natin. So September, di ba? September. So 9/18, September 18, 2018. So 18, September 18, 2018 hanggang September 18, 2018 hanggang say 9/18, 2019. Yan, then click apply. Yun, so makikita nyo dito, pagtapos ng isang taon ng aking channel, so meron lang akong 6,600 views, 403 watch hours, and 125 subscribers lang. So isang taon na yung channel ko nun. And I believe meron na akong 17 videos. Ayun, so mga repa, so makikita nyo medyo mabagal ang pagangat ng channel ko nung una. So mga isang taon, no? Imagine mo, 125 subscribers lang and 403 watch hours. Ilang pa kulang ko, napakadami pa. So hindi ko naman pinapansin dati yun, hindi ko nakikita yun, hindi ko tinitignan. Basta nag-upload lang ako ng nag-upload. And then finally, nagawa ko itong video na to. This motorcycle is QA Cafe Racer 152. Oo nga pala, disclaimer, hindi ako eksperto sa motorsiklo.
Yan, okay mga repa. Tingnan nga natin kailan ko ginawa yung video na yun. So ginawa ko siya October 1, 2019. Now, tingnan natin how my channel perform after gawin ko tong video na to. Okay, let's go back to YouTube Studio Analytics na to. So palitan natin, go again to custom, then palitan natin tong duration, gawin natin December 18, 2019, then click apply. So as you can see, na doble halos yung aking performance. So from 6,600 views naging 17,200 views. From 403 watch hours naging 1,200 watch time hours. So watch hours. Then from 125 subscribers naging 244 subscribers. Okay? So this video propelled my channel. Ito yung nagdala ng channel ko para kahit papaano umangat na siya. So as you can see dito sa graph, makikita nyo na unti-unti nang umaangat yung views. Pag klinik po tong watch hours, okay, so makikita mo, dumadami na yung mga nanonood kahit papaano sa ating channel. So subscriber count, yan. So may araw na marami nag-subscribe. So estimated revenue, wala pa. Kasi hindi pa siya monetize. Okay? Yan yung continue lang, lagay ng lagay. Siguro basta mga frequency ko na mga siguro 1 month, 1 video lang. Kasi nga nagtatrabaho ko full time. And then, medyo hectic ang schedule ko nung year 2019 hanggang pagpasok ng 2020 sa aking work. So yun nga, nung mag-pandemic na, medyo hindi ko nagustuhan yung work from home, parang naapektuhan ako. So na-stress ako sa trabaho ko. Basta feeling ko magkakasakit ako noon eh. So bago pa ako magkasakit, so I've decided to quit ko muna yung job ko. I've talked to my wife, to my children, and sa parents ko. Umayag naman sila, pahinga muna ako, tignan ko lang muna kung anong magandang gawin. Kasi nga, nagkasakit na ako sa baga dati. So ayoko nang, parang medyo takot ako ma-expose sa stress, saka yung work from home. Talagang medyo hindi naging maganda kasi yung stress sa bahay, saka yung stress ng trabaho, nagpatong-patong na. So parang hindi ko na gusto yung nangyayari. Yun nga, so I've decided to quit my job, to keep it short. Then, doon ko naisip na tutukan ko tong pag-YouTube ko. So mas natutukan ko siya. So June, July, ngayon tingnan natin kung ano nangyari sa channel ko. Marami akong na-upload na video nun kahit papano. Ngayon to keep it short, tingnan natin kung ano nangyari by July 2020. Kung ano nangyari sa channel ko. Okay? Let's see. Okay, so yun guys, tignan natin ha. So let's go back to my YouTube channel dito so ito pa rin siya. Tignan natin what happened nung after a month or 2, nung medyo tutukan ko na yung aking pag-YouTube dahil nag-quit na ako sa aking corporate job. Tignan muna natin ha. So let's say July 7, kalahatian ng July 15, 2020. Okay? And let's click apply. Yun. So as you can see, yung views ko naging 54,000, from 17,000 naging 54,200 views. And ito yung pinakamagandang milestone, yung watch time hours na na-achieve ko na, yung 4,000 watch hours. So yung isang requirement ni YouTube ay nakuha ko na. Yes! Yung subscribers ko, meron pa akong kulang na 391. And ito yung mga top videos in this period. So, yun nga, yung Keyway Copy Racer 152 na yun. 30,000 views na siya. 30,684. Okay? So, ito yung mga bumubuhay sa channel ko, yung mga thousands ang views. Yun, mga repang, ang tanong! Kailan ko nakuha o na-meet yung 1,000 subscribers ni YouTube para maging eligible ako mag-apply sa YouTube Partner Program para kumita na yung ating channel. So maganda sa pag-YouTube once kumita na to, kahit natutulog ka, sabi nga nung kaibigan kong matalino, kahit ang maganda sa isang negosyo o sa isang pinagkakakitaan, kahit natutulog ka, kumikita yung business mo. Pag-YouTube parang business din yan So nag-pondo din naman ako dito ng mga gadget, mga gamit. So parang negosyo rin siya. Titignan ko rin siya as business, as negosyo. Bukod na sa gusto ko yung ginagawa ko. So, yun ang maganda. Okay? So, tingnan natin. Kailan ko na-meet yung 1,000 subscribers. Okay, puntahan natin yung 1,000 subscribers. So, balik tayo rito. So, July yun. Let's say after a month. Tignan natin. Pagtapos ng isang buwan, so July 15 yun, let's say August 15, 8. Okay, 8:15. Then click apply. Uy, 772 na. Konti na lang. So 4,400 watch hours na ako. Let's say, angat pa natin siya. August 30, 2020. Yun na. So by August 30, 1.5 month. Okay, nakuha ko na yung 1,000 subscribers. Once eligible ka na, so ibig sabihin meron ka lang 1,000 subscriber, 4,000 watch hours. Meron pa isang dapat gawin, magkaroon ka ng tinatawag na AdSense account. So madali lang naman yung gagawa ka lang ng account para lang din siyang email. Mag-fill out ka na ililink mo dun sa YouTube channel mo. Okay, so yun. So August 30 nga, nag-apply na ako sa YouTube.
So meron pa rin posibilidad na hindi ka ma-approve due to some reasons. Pero fortunately, mabilis naman tayo nang na-approve. So after 1 day lang, kahit papano ay naka-receive na tayo ng email. Kala ko nga nung 3 days pero nung tinignan ko nga itong history, sobrang excitement ko, hindi ko napansin yung araw, kayong oras. So after 1 day, August 31, naka-receive na ako ng email kay YouTube congratulating me. Congratulations, you've been approved to join the YouTube Partner Program. Okay, so yun, from August 30, let's say sabihin na lang natin September 1. From September 1 onwards, meron ng mga advertisement yung aking YouTube channel. Ngayon, kailan ka mag-uumpisang bayaran ni YouTube o makareceive ng payment? Ganito yan, may proseso rin yan. Once umabot na ng $10 yung kinikita ng channel mo, magpapadala sa'yo si YouTube through mail nung tinatawag na Google PIN or Google AdSense PIN. Okay, so yun, October 31, namit ko yung $10 requirement ni Google AdSense para padalan niya ako ng PIN. So ito siya, na-receive ko siya October 31. Kaya sabi niya, when you receive the PIN mailer, click verify your address and enter the PIN. Yun, okay mga repa, yung regarding sa AdSense, gagawa na lang tayo ng panibagong video dyan. So hindi ko na lang muna isasama ngayon dito kasi baka masyado lang umaba yung ating vlog ngayon. Okay? So, ngayon yung January salary ko, na-receive ko yung email na pinadala ni YouTube sa akin na nagpadala na siya sa account ko. So, ginamit ko pala yung aking account dito sa Pilipinas. So, pwede yun, ko-convert na lang nila yung kung magkano yung sahod mo. Okay? Sa dollar, gagawin na nila lang peso. Okay? So, na-receive ko yung email January 22, 2021. Okay, so yun, ang kauna-una ang kinita natin sa ating pag-YouTube ay, so hindi pa siya ganun kataas. So kumita tayo ng more than $100. To be exact, $146.28. So pinasok siya sa account ko, yun yung pinili kong payment method. Wala na kasing Western Union, tinanggal na nila. So pumasok siya directly sa aking account, kinonvert na nila into pesos. So, yun, so in peso, ito na siya. Yes! Magkano ba to? Ito na mga... Okay pa, kahit pa paano, kumita na yung ating channel. So, bilangin natin, magkano sa piso? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, may 500 pa to kaya lang, na-hold up na ako ni Commander So, 6, 6,100, 200, 300, 50, 70, 74. So, yun. So, 6,374. Lumalabas yung conversion is around $43.57 lang. Hindi ko pa na-explore kung magkano kinaltas ng bangko ko pero eto siya. Okay, tuwan-tuwa ako. Yes! Yan. So malaki na rin maitutulong nito sa family ko ngayong pandemic. Okay mga repa, hindi ko ginawa itong video na to para magyabang, kundi mag-self sana ng inspiration dun sa mga gusto ring mag-YouTube. Okay, alright. Hanggang sa muli!